Ako si Glenn at hindi ko malilimutan ang gabing iyon na nagsimula ang lahat. Matagal ko nang hindi nadadalaw ang probinsya naming bayan sa Quezon. Kaya nang bumalik ako matapos ang ilang taon sa Maynila, tila nanibago ako sa lahat ng bagay. Ang simoy ng hangin, ang katahimikan ng mga gabi, at ang mga alingaw-ngaw ng matatanda tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa paligid. Simula pagkabata, lagi kong naririnig ang kwento ng mga engkanto na nakatira sa mga puno ng balete. Sabi ng lola ko, iwasan ko raw tumambay sa ilalim ng balete kapag dapit hapon dahil baka may sumama sa akin. Noon, mga biro lang iyon para sa akin. Mga kwento na paminsan-minsan ay ipinangtatakot lang sa mga bata para umuwi agad bago dumilim. Pero sa mismong gabing iyon, napagtanto kong may mas malalim na katotohanan ang mga babalang iyon. Galing ako noon sa bayan para bumili ng ilang gamit. Medyo gabi na nang ako'y umuwi dahil inabutan ako ng ulan. Madilim na ang paligid at medyo nabasa pa ako sa ulan. Kaya huminto muna ako sa ilalim ng malaking balete na matatagpuan sa gilid ng daan. Kilala yun ng lahat sa baryo. Isang dambuhalang puno na tila ba kumakain ng liwanag, sapagkat kahit may buwan, tila laging may anino sa ilalim nito. Huminto ako roon, nagpahinga saglit, at pinakinggan ang patak ng ulan na unti-unting humihina. Habang nakatayo ako, bigla kong narinig ang tila pabulong na tinig. Mahina lang noong una, parang ihip ng hangin, pero habang tumatagal ay mas lumilinaw. Para bang may tumatawag sa pangalan ko. Kinutuban ako at napatingin sa paligid. Wala namang tao, malayo ang mga bahay at ako lang ang naroon. Sinubukan kong ipaliwanag sa sarili na baka guni-guni lang iyon, dala ng pagod at gutom. Ngunit nang ikatlong beses kong marinig ang bulong, halos maramdaman ko ang mainit na hininga sa batok ko. Agad kong nilingon ang aking likuran at doon ko siya nakita. May isang lalaki na napatayo hindi kalayuan sa akin. Ang kanyang tindig ay matangkad, halos lampas sa karaniwang taas ng mga tao rito. Ang kutis niya ay maputlang maputi, parang hindi nasisikatan ng araw. Mahaba ang kanyang buhok na maitim at kumikintab kahit sa dilim. At ang kanyang mga matang hindi ko malilimutan, ay tila may apoy na ginto na nagliliyab sa kabila ng dilim ng gabi. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makapagsalita. Tila ba natuyo ang lalamunan ko sa takot. Pero nang magsalita siya, kabaligtaran ng inaasahan ko ang narinig ko. Malumanay ang kanyang boses, parang musika na hindi mo mapigilang pakinggan. Glenn, aniya, sabay ngiti na hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o humanga. Bakit ka nag-iisa sa ilalim ng punong ito? Hindi ko alam kung paano siya nakilala ang pangalan ko. Parang alam niya ang lahat tungkol sa akin. Pilit kong inipon ang lakas ng loob ko at nagtanong, "Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko?" Naglakad siya palapit, mabagal at maingat. Para bang ayaw niya akong takutin. Ngunit sa bawat hakbang niya, pakiramdam ko'y lumalakas ang tibok ng puso ko. Nang tuluyan siyang nakalapit, sumagot siya, "Ako si Juanito, matagal na kitang pinagmamasdan." Nang marinig ko iyon, mas lalo akong natakot. Bakit ako? Ano ang nakita niya sa akin? Gusto ko sanang tumakbo, pero para bang may kung anong puwersa na pumipigil sa akin. Ang mga mata niya ay tila humihigop ng lahat ng tapang ko at ang boses niya ay umaakit sa akin na manatili. Sinubukan kong ilihis ang usapan at nagsabi, "Pasensya ka na, dito lang ako sumilong sa ulan, aalis na rin ako." Ngunit bago pa ako makakakilos, ipinapat niya ang kanyang kamay sa harapan ko at para bang may malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa paligid. "Hindi ka na dapat matakot," sabi niya. "Hindi kita sasaktan. Pero kailangan mong malaman, Glenn, na ang pagtigil mo rito sa ilalim ng punong ito ay hindi aksidente." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa narinig kong iyon.
Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Hindi ko rin alam kung maniniwala ba ako o magdududa. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ito karaniwang gabi at hindi siya isang karaniwang tao. Habang nakatayo kami roon, nagsimula akong maramdaman na may koneksyon sa pagitan naming dalawa. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero para bang matagal ko na siyang kilala, kahit ngayon ko pa lang siya nakita. Ang takot na naramdaman ko kanina ay napalitan ng kakaibang kuryosidad. Sino ba talaga si Juanito? At ano ang dahilan kung bakit ako ang napili niyang kausapin? Hindi na ako nakapagsalita pa. Nakatitig lang ako sa kanya habang ngumingiti siya at nagsabing, "Magkikita pa tayong muli, Glenn." At sa susunod, mas maiintindihan mo na kung bakit. Pagkasabi niya noon, unti-unti siyang naglaho sa harap ko. Para bang tinangay siya ng hangin at isinama ng dilim ng gabi. Naiwan akong nakatulala, nanginginig, at hindi sigurado kung totoo na ba ang nangyari o panaginip lamang. Ngunit ang tibok ng puso ko at ang pawis sa aking noo ang nagpapaalala sa akin. Totoo yun at nansisimula pa lang ang lahat. Kinabukasan, kahit anong pilit kong ikumbinsi ang sarili ko na panaginip lang ang nangyari kagabi, hindi ko magawa. Habang naglalakad ako pauwi mula sa palengke, ramdam ko pa rin ang lamig ng hangin sa ilalim ng balete at ang titig ng mga matang kulay ginto na tumagos sa akin. Naisip ko na baka dala lang ito ng pagod at gutom, kaya may mga bagay akong nakikita na hindi naman totoo. Pero sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, bumabalik ang eksaktong imahe ni Juanito. Ang kakaibang anyo niya at ang boses niyang parang alon na bumabalot sa akin. Nais kong ikwento sa lola ko ang lahat ng nangyari, pero alam ko ang magiging reaksyon niya. Bata pa lang ako ay lagi na niya akong pinapaalalahanan tungkol sa mga engkanto at babala na umiwas sa puno ng balete. Kapag nalaman niyang kinausap ako ng isa sa kanila, baka pagbawalan niya akong lumabas ng gabi. Kaya pinili ko munang itikom ang bibig ko. Gabi ulit nang ako ay mapadaan sa parehong daan. Buo na ang pasya ko na iwasan ang puno, pero parang may kakaibang puwersang nagtutulak sa akin na lumapit. Hindi ko na namalayan na nasa harapan na ako ng balete. At doon, katulad ng sinabi niya kagabi, muling nagpakita si Juanito. Mula sa dilim ng mga ugat ay lumitaw ang kanyang anyo. Mas malinaw ko siyang nasilayan ngayon at mas lalo ko pang napansin na hindi siya basta tao. Ang kanyang balat ay parang makinis na marmol at ang buhok niyang maitim ay umaalon sa ihip ng hangin kahit walang malakas na simoy. Ang mga mata niya ay muling nagliwanan, ngunit ngayon ay may halong lambing sa titig. Alam kong babalik ka, aniya habang nakangiti. Hindi mo kayang lumayo sa akin. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Ang tanging nasabi ko lang ay, ano pa talaga ang gusto mo sa akin? Lumapit siya ng dahan-dahan at sa bawat hakbang ay tila ba bumibigat ang paligid. Ang mga kuliglig ay natahimik at ang hangin ay tila nakatutok lang sa amin. Nang makalapit siya, inilapit niya ang kanyang kamay at marahang itinapat sa balikat ko. Ramdam ko ang lamig na parang tumatagos hanggang buto, pero kasabay nito, isang kakaibang pakiramdam ng kapanatagan. "Matagal na kitang pinagmamasdan, Glenn," sabi niya. "Bata ka pa lamang ay nakikita na kita. Dumaraan ka sa punong ito noon. Naglalaro kasama ng mga kaibigan mo. Ako ang nagbabantay sa inyo, ngunit ikaw lamang ang nakakita ng mga palatandaan. Ikaw lamang ang nakaramdam ng presensya ko." Parang umikot ang mundo ko sa sinabi niya. Hindi ko matandaan kung may pagkakataon bang may kakaiba akong naranasan noong bata ako. Pero kung babalikan ko, totoo nang talagi akong kinakabahan tuwing dumadaan sa balete. Palagi kong nararamdaman na may mga matang nakamasid sa akin. Pero iniisip kong imahinasyon lang iyon. "Bakit ngayon ka lang nagpakita?" tanong ko. "Dahil ngayon ka nahanda," sagot niya. "May mga bagay kang kailangang malaman."
At oras na upang makita mo ang katotohanan. Hindi ko alam kung anong katotohanan ang tinutukoy niya. Gusto ko mang umalis at wag nang makinig, ngunit ang puso ko ay parang sinasabing manatili. Sa kabila ng takot, may kakaibang tiwala akong nararamdaman sa kanya. Nag-alok siya, kung gusto mo, ihahatid kita pauwi ngayong gabi. Napakunot ang noo ko. Paano mo gagawin yun? Mumiti lamang siya at bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na umikot sa paligid namin. Sa isang iglap, para bang lumabo ang paningin ko. Nang muling luminaw, laking gulat ko dahil nasa harapan na ako ng aming bakuran. Para akong natuliro at hindi makapaniwala. Nilingon ko siya at nandoon pa rin siya, nakatayo sa lilim ng mga puno, nakangiti. Hindi mo na kailangan pang maglakad ng malayo kapag kasama mo ako. Wika niya. Pero tandaan mo, Glenn, may kapalit ang bawat bagay na ginagawa ng mga tulad ko. Doon ako muling kinilabutan. May laman ang mga salita niya at hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o maaliw. Pagpasok ko sa bahay, pilit kong itinulog ang gabing iyon. Ngunit habang nakahiga ako, hindi ko maiwasang mag-isip. Sino ba talaga si Juanito? Engkanto nga ba siya o isa lang bang nilalang na gumagamit ng kapangyarihan para akitin ako? Bakit ako? Ano ang nakita niya sa akin? Kinabukasan, habang naglalakad ako sa baryo, napansin kong iba ang tingin ng mga tao sa akin. May mga nagbubulungan at may ilan pang lumapit upang magtanong kung bakit daw ako palaging dumadaan sa balete sa gabi. Ang iba ay nagsabi na baka may kakaiba na akong karelasyon. Ang mga chismis ay mabilis kumalat sa isang maliit na baryo at hindi na nakapagtataka na makarating agad ito sa tainga ng aking lola. Glenn, seryoso niyang sabi habang nag-aalmusal kami. Wag na wag kang tatambay sa ilalim ng balete. Delikado ang mga nilalang doon. May mga engkanto na maganda ang anyo, ngunit sisirain ang buhay mo. Makinig ka sa akin. Hindi ako sumagot. Alam kong may katotohanan ang kanyang babala, pero hindi ko rin kayang itanggi sa sarili ko na may kakaibang puwersa ang humahatap sa akin pabalik sa puno. Sa kabila ng takot at pangamba, mayroong parte sa akin na gusto pang makilala si Juanito, ang nilalang na nagpakita sa akin ng mga bagay na lampas sa abot ng isip ng tao. Sa puntong iyon, alam kong hindi na ordinaryong buhay ang tatahakin ko. Ang bawat gabi ay parang paanyaya. At ang bawat bulong ng hangin ay tila nagdadala sa akin pabalik sa kanya. Hindi ko alam kung ito'y simula ng isang sumpa o ng isang kapalarang hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit sigurado ako, magsisimula na ang isang kwentong hindi ko na matatakasan. Lumipas ang ilang araw mula nang muli kaming magkita ni Juanito. Sa tuwing dumaraan ako sa daan ng balete, ramdam ko ang presensya niya kahit hindi siya nagpapakita. Ang malamig na simoy ng hangin, ang kakaibang katahimikan ng paligid, at ang pakiramdam na may mga matang nakamasid sa akin ay sapat na upang malaman kong naroon lang siya. Pilit kong iniwasan ang lugar, pero sa tuwing dumarating ang gabi, para bang may humahatak sa akin pabalik. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi galing bayan, nagsimulang bumuhos ang ulan. Wala akong dalang payong at malayo pa ang bahay namin. Ang unang pumasok sa isip ko ay sumilong muli sa ilalim ng balete. Ngunit agad kong naalala ang mga babala ng lola ko. Nagtangka akong magpatuloy kahit nababasa, ngunit sa isang iglap ay tumigil ang ulan sa mismong kinalalagyan ko. Nagulat ako at napatingala. Sa paligid ko ay tila ba may payong ng malamlam na liwanag na humaharang sa patak ng ulan. Nang lingunin ko ang aking gilid, naroon si Juanito, nakatayo at nakangiti. Hindi man siya nagsalita, ramdam kong siya ang dahilan kung bakit hindi ako nababasa. Lumapit siya sa akin at nagsabi, "Hindi mo kailangang mahirapan sa ganitong mga bagay. Maaari kitang tulungan." Bago pa ako makatanggi, hinawakan niya ang aking kamay.
Mabilis na bumigat ang hangin at kumislap ang mga dahon ng balete. Ang mga paligid ay biglang lumabo at bago ko pa maunawaan, nasa harapan na ako ng bahay namin. Kumakabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Paano mo nagawa iyon? Halos pabulong kong tanong. Likas na sa akin iyon, tugon niya. Kung gugustuhin mo, palagi kitang maihahatid ng ligtas. Nanatili siyang nakatayo sa di kalayuan habang ako na may napako ang tingin sa kanya. Sa gitna ng dilim, litaw na litaw ang kakaibang kagandahan niya. Hindi pangkaraniwan, hindi makatao. Sa halip na takutin ako, mas lalo akong naakit. Ngunit kasabay ng pagkahumaling na iyon, may bahagi ng puso ko na nagdududa. Ano ang kapalit ng lahat ng ito? Kinabukasan, hindi ko mapigilang pag-isipan ang nangyari. Habang naglalakad ako sa palengke, narinig ko ang ilang kapitbahay na nagbubulungan. Sabi nila, madalas daw nila akong nakikitang galing sa direksyon ng balete tuwing gabi. May ilan pang nagbanggit na baka raw may engkantong sumusuyo sa akin. Pinilit kong huwag pansinin pero ramdam kong nagsisimula ng kumalat ang tsismis. Pag-uwi ko, nadatnan ko ang lola kong nakaupo sa sala. Nakasimangot siya at halatang may gusto siyang sabihin. Glenn, panimula niya, totoo ba na lagi kang dumadaan sa balete tuwing gabi? Napayuko ako at hindi agad nakasagot. Napapadaan lang po, sagot ko sa huli. Napapadaan ulit niya. Anak, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na iwasan mo ang lugar na iyon? Hindi mo alam ang kapahamakan na dala ng mga nilalang na nandoon. Maganda sila, oo, kaakit-akit, pero niloloko nila ang mga tao. Kapag ikaw ay nabighani, mawawala ka na sa mundo natin. Naramdaman kong kumirot ang dibdib ko. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Ang mga ipinakita sa akin ni Juanito, ang paraan niyang ihatid ako pauwi. Ang kakaibang ugnayan na nararamdaman ko sa tuwing kaharap ko siya. Pero pinili kong manahimik. Alam kong hindi siya maniniwala at baka lalo lang siyang mag-alala. Nang sumapit muli ang gabi, hindi ko napigilang bumalik sa balete. Naroon na si Juanito, tila ba hinihintay ako. Nang makita niya ako, mumiti siya at nagsalita. Alam kong pinagsasabihan ka ng mga tao. Huwag kang matakot, Glenn. Hindi ako kaaway. Umupo kami sa ilalim ng puno at nag-usap. Dito ko nalaman na matagal na pala niya akong sinusundan. Bata pa lang daw ako. Lagi na niyang tinitingnan tuwing dumaraan ako sa daan. Noon pa man, may koneksyon na raw siyang nararamdaman sa akin. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala, pero bawat salita niya ay tumatago sa akin. Parang hindi ito kathang-isip. Bakit ako? Tanong ko. Maraming tao rito, pero bakit ako ang pinili mong kausapin? Tinitigan niya ako ng matagal at sa mga mata niyang kumikislap ay nakita ko ang isang uri ng kalungkutan. Dahil ikaw ang tanging taong nakakakita sa akin, Glenn. Ang iba'y dumaraan lang, walang pakialam. Pero ikaw, bata ka pa lang, ramdam mo na ang presensya ko. Matagal kong hinintay ang panahong makakausap kita ng ganito. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Sa loob-loob ko, may bahagi pa rin na hindi makapaniwala. Ngunit kasabay ng lahat ng alinlangan, may kakaibang init na lumalaganap sa dibdib ko. Para bang unti-unti kong tinatanggap ang presensya niya kahit nakakatakot, kahit hindi ko siya lubusang kilala. Nang gabing iyon, bago ako umalis, muli niya akong inihatid. Ngayon ay hindi na ako masyadong natakot sa kakaibang paraan niya. Sa halip, nakaramdam ako ng ginhawa at bago siya tuluyang maglaho, nagsabi siya ng mga salitang hindi ko malilimutan. Glenn, huwag kang mag-alinlangan. May mga bagay na hindi mo pa nauunawaan pero darating ang araw na makikita mo kung bakit ikaw ang pinili ko. Pagpasok ko sa bahay, naupo ako sa kama at napaisip. Ang lahat ng ito'y tila panaginip. Ngunit alam kong totoo. Ang tanong na lang sa isip ko, ano ang naghihintay sa akin sa mga susunod na gabi kasama si Juanito? At ano ang magiging kapalaran ko
sa ugnayang unti-unti nang nabubuo sa pagitan naming dalawa. Pagkaraan ng ilang linggo, hindi na naging lihim sa mga tao sa baryo ang madalas kong pagdaan at pagtambay sa ilalim ng balete. Kahit pilitin kong umiwas sa kanilang mga tingin, ramdam ko na may mga matang laging nakasunod sa akin. Kapag dumadaan ako sa palengke, may mga babaeng nagbubulungan at sabay sulyap sa akin. Sa katatahimik kapag napapansin kong sila'y nakatitig. Ang ilan ay diretsahang nagtatanong kung totoo bang may nakilala akong kakaiba. Kung totoo bang may engkantong nakapaligid sa akin. Hindi ko sila pinapansin, ngunit sa loob-loob ko, alam kong may bahid ng katotohanan ang kanilang mga hinala. Maging ang lola ko ay lalong naging mapagmatyag. Tuwing gabi, bago ako lumabas ng bahay, palagi niyang sinasabi, "Glenn, tandaan mo ang sinabi ko. May mga engkanto na nag-aanyong maganda at mabait. Pero sa huli, sisirain nila ang kaluluwa ng tao. Kung nararamdaman mong may humahatak sa iyo pabalik sa punong iyon, labanan mo. Huwag mong hayaang magapi ka ng tukso." Habang sinasabi niya iyon, ramdam ko ang pag-aalala niya. Ngunit kasabay nito'y may kakaibang bigat na nakadagan sa dibdib ko. Gusto kong magtapat. Gusto kong ikwento ang tungkol kay Juanito. Ang paraan niya ng paghatid sa akin, ang mga salita niyang tila musika, at ang titig niyang hindi ko matakasan. Ngunit pinili kong manahimik, sapagkat alam kong baka lalo lamang siyang mangamba. Ngunit hindi lahat ay maniniwala sa mga babala. May ilang kabataan sa baryo na tinutokso ako, sinasabing ako raw ay nililigawan ng isang nilalang. May nagsasabi pang baka raw mabaliw ako sa kakaibang pag-ibig na iyon. Imbes na makaramdam ako ng galit, mas lalo akong nakaramdam ng takot sa sarili kong nararamdaman. Totoo ba? Anong unting na nga ba akong nahuhulog sa isang nilalang na hindi tao? Isang gabi, naglakad akong muli papunta sa balete. Madilim ang paligid at tanging liwanag ng buwan ang aking gabay. Nang makalapit ako, nandoon si Juanito, parang matagal niya akong hinihintay. Nakangiti siya, ngunit sa likod ng ngiting iyon, tila may nakatagong lungkot. Alam kong maraming nag-uusap tungkol sa iyo. Wika niya, naririnig ko ang kanilang mga bulong kahit hindi mo sabihin. Napatingin ako sa kanya, hindi sigurado kung paano sasagutin ang sinabi niya. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Minsan, gusto ko nang umiwas, pero bakit parang hindi ko kaya? Lumapit siya sa akin at marahang hinawakan ang aking kamay. Sa lamig ng kanyang balat ay naramdaman ko ang kakaibang init na dumaloy sa dibdib ko. Dahil may koneksyon tayo, Glenn. Hindi mo kailangang itanggi iyon. Hindi ito aksidente. Matagal na kitang pinagmamasdan. At sa lahat ng mga taong dumaan dito, ikaw lamang ang nakararamdam ng aking presensya. Ikaw lamang ang nakakakita sa akin. Nanahimik ako. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang damdamin ko. May bahagi sa akin na takot. Takot na baka totoo ang mga sinabi ng lola ko. Na baka kapahamakan lang ang kahihinatnan nito. Ngunit may isa ring bahagi na puno ng kuryosidad at pag-asa. Glenn, dagdag niya, hindi mo kailangang matakot sa akin. Ang mga taong nagbubulungan at nagkukuwento ng mga alamat ay hindi nila alam ang lahat. Oo, may mga nilalang na nananakit, ngunit hindi lahat ay ganon. Ako'y nagmamasid lamang at sa'yo, natagpuan ko ang dahilan para ipakita ang sarili ko. Nang marinig ko iyon, tila ba may kung anong pader sa puso ko ang nabasag. Parang lumuwag ang bigat na ilang linggo ko nang dinadala. Pero kasabay nito, naramdaman kong mas lalong lumalalim ang koneksyon naming dalawa. Kinaumagahan, habang naglalakad ako sa kalsada, muling bumungad ang mga bulungan. May isang ale ang lumapit sa akin at diretsahang nagsabi, "Anak, umiwas ka na sa puno ng balete. Maraming kabataan na ang nawala dahil sa pakikipaglaro sa mga engkanto. Ayaw kung isa ka na sa kanila." Tumango lang ako,
ngunit hindi ako nakapagsalita. Sa isip ko, paano ko ba ipapaliwanag sa kanila na ang nilalang na iyon ay hindi nagdudulot ng takot sa akin kundi ng kakaibang kapanatagan. Nang sumapit ang gabi, muli akong bumalik sa balete. Hindi ko na kayang labanan ang hatak nito. Nang makita ko si Juanito, tila ba ako'y nakauwi sa isang lugar na matagal ko nang hinahanap. Umupo kami sa ilalim ng puno at doon ay nagsimula siyang magkwento ng mga bagay na hindi ko pa naririnig. Tungkol sa kanyang mundo, tungkol sa kanyang kalungkutan at tungkol sa pagnanais niyang makaramdam ng pagiging bahagi ng isang buhay na hindi kanya. Habang nakikinig ako, unti-unti kong naiintindihan ang mga alingaungaw ng baryo at ang mga babala ng aking lola. Oo, mapanganib ang mga tulad ni Juanito. Ngunit mapanganib din dahil kayang baguhin ng kanilang presensya ang puso ng isang tao. At sa bawat sandali na magkasama kami, mas lalo akong nadadala ng damdaming iyon. Alam kong darating ang panahon na haharapin ko ang mga tanong ng mga tao at ng sarili ko. Ngunit sa oras na iyon, sa ilalim ng balete, sa piling ng nilalang na hindi ko inaasahang mamahalin, ang lahat ay tila tama at payapa. Ngunit sa likod ng katahimikan, ramdam kong nagsisimula na ang unos na susubok sa ugnayang ito. Isang gabi, mas malakas ang ulan kaysa sa mga nakaraang araw. Ang kalanitan ay kumukulog at kumikidlat, at ang hangin ay tila may dalang panganib. Galing ako noon sa bayan at nagmadali akong makauwi. Ngunit sa bawat hakbang ko, para bang may humahatak sa akin pabalik sa puno ng balete. Pinilit kong iwasan, subalit nan biglang bumagsak ang malakas na kidlat malapit sa aking daraanan. Napilitan akong tumakbo papunta sa ilalim ng puno upang sumilong. Doon, sa kabila ng malalakas na kulog at patak ng ulan, nakita ko siyang muli. Si Juanito, nakatayo sa lilim ng mga ugat, basang-basa man, ngunit parang hindi tinatablan ng lamig. Nang magtama ang mga mata namin, lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon, hindi lamang malumanay ang kanyang anyo. May kakaibang alab sa kanyang titig, isang damdaming mas matindi kaysa sa mga nakaraan naming pagkikita. Hinawakan niya ang aking braso at marahang bumulong. "Glenn, hindi ko na kayang itago pa. Kailangan kitang makasama." Bago ko pa man maintindihan ang lahat ng kanyang sinasabi, bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Ang kanyang mga palad ay malamig, ngunit ang higpit ng kanyang yakap ay parang naglalagablab na apoy. Ramdam ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula sa kanyang katawan papunta sa akin. Para bang may dumidikit na di maipaliwanag na puwersa. Ang bawat pintid ng puso ko ay bumilis at ang mga ugat ko'y parang may dumadaloy na kakaibang init. Ang paligid ay tila nag-iba, ang tunog ng ulan ay naging malabo, ang kulog ay parang humina at ang liwanag ng kidlat ay nagmistulang mabagal. Para akong nahulog sa isang mundong hindi ko kilala. Ang kanyang tinig ay muling umalingaw-ngaw sa akin. Ito ang ugnayan na hindi mo maiiwasan. Ito ang tinatawag ng mga tao sa baryo na binembang. At ngayon, bahagi ka na ng mundo ko. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung matatakot ako o maaakit. Ang katawan ko'y nanghina, ngunit kasabay nito'y nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Ang bawat paghinga ko'y tila naglalabas ng liwanag, at ang paningin ko'y naging mas malinaw kahit sa gitna ng bagyo. Nang pakawalan niya ako sa kanyang yakap, halos bumagsak ako sa lupa, nanginginig, pawis na pawis at hingal na hingal. Ngunit ang mga mata niya'y nakatingin pa rin sa akin na para bang may ipinapahayag na hindi kayang sambitin ng salita. "Bakit mo ginawa ito?" Tanong ko habang hawak ang dibdib kong mabilis ang tibok. "Dahil kailangan mong malaman." Sagot niya. "Hindi mo na ako basta tao lang nakikilala sa ilalim ng puno. Pinasa ko sa iyo ang bahagi ng lakas ko. Hindi ko na kayang manatiling nagmamasid lang mula sa dilim. Nais kong maging bahagi ng buhay mo, kahit kapalit nito'y ang panganib na haharapin mo." Ang mga salita niya ay parang kulog na bumangga sa aking isipan. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa
dahil pinili niya ako, o matakot dahil binago na niya ang buhay ko nang hindi ko pa lubos na naiintindihan. Ang lakas na dumaloy sa akin ay hindi basta ordinaryo. Ramdam ko na bawat hininga ay may bigat at bawat kilos ay may kakaibang sigla. Ngunit kasabay nito'y naririnig ko rin ang mga pulong sa hangin, mga boses na hindi ko mawari kung galing sa lupa o sa kalangitan. Habang nakaluhod ako sa putikan, lumapit siya muli at marahang pinahid ang tubig ulan sa aking pisngi. Huwag kang matakot, Glenn. Ito ay simula lamang. Sa piling ko, matututunan mong gamitin ang regalong ito. Ngunit kailangan mong maging matatag dahil sa sandaling ito, hindi lamang ako ang makakakita sa iyo. Marami pang ibang nilalang ang makakaramdam ng pagbabagong dumaloy sa iyong katawan. Sa mga salitang iyon, lalo akong kinabahan. Kung totoo ang sinasabi niya, ibig bang sabihin ay hindi na ako magiging tahimik na ordinaryong tao, na sa bawat hakbang ko may mga matang nakamasid? Ngunit bago ko pa maitanong ang lahat ng nasa isip ko, muling kumulig at kumidlat, at sa isang iglap ay naglaho si Juanito. Iniwan akong mag-isa sa ilalim ng balete. Umuwi akong basang-basa at nanginginig, hindi lamang dahil sa ulan, kundi dahil sa mga nangyari. Nang makita ako ng lola ko, agad niya akong inalalayan at pinainom ng salabat. Ngunit napansin niya ang pamumutla ko at ang pangangatog ng aking katawan. Ano ba ang nangyari sa iyo, Glenn? Tanong niya. Hindi ko siya masagot. Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag ang nangyaring hindi ko rin lubusang maunawaan. Nang makapasok ako sa kwarto, doon ko naramdaman ang kakaibang pagbabago. Ang mga kamay ko ay tila nanginginig, ngunit may lakas na hindi ko pa naramdaman dati. Sa salamin, nakita ko ang sarili kong may kakaibang ningning ang mga mata. At habang nakatitig ako sa refleksyon ko, narinig kong muli ang mga bulong. Mahina ngunit malinaw, mga salitang hindi ko maintindihan. Doon ko napagtanto na hindi na ako kagaya ng dati. Ang gabing iyon ang nagmarka ng simula ng isang pagbabago na hindi ko na matatakasan. Binembang na ako ng engtantong nakilala ko sa ilalim ng puno ng balete at sa bawat tibok ng puso ko, alam kong hindi na magiging pareho ang buhay ko. Ang tanong na lang, handa ba akong harapin ang mga susunod na mangyayari? Kinabukasan, nagising ako na para bang hindi ako ang dating ako. Habang nakahiga pa sa banig, ramdam ko ang kakaibang lakas na dumadaloy sa mga ugat ko. Ang paghinga ko'y mas maluwag, ang paningin ko'y mas malinaw, at kahit ang malalayong tunog ng mga ibon at kuliglig sa bukid ay malinaw kong naririnig. Ngunit kasabay ng lahat ng iyon, may bigat akong nararamdaman sa dibdib. Ang mga bulong na una kong narinig kagabi ay naroroon pa rin. Mas malakas, mas malinaw. Para silang mga tinig ng hindi nakikitang nilalang, nagtutulakan, nagtatalo. Nagbubulong ng mga bagay na hindi ko maunawaan. Pagbangon ko, napansin kong nagulat ang lola ko sa itsura ko. Glenn, sabi niya habang nakatitig, para kang nag-iba. Ang mga mata mo, may kakaibang ningning. Sinubukan kong ngumiti para hindi siya mag-alala, pero alam kong hindi ko na siya maililihis ng tingin. Wala ito la. Siguro dahil hindi lang ako nakatulog ng maayos kagabi. Tumango siya, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong napansin ang mga pagbabagong dulot ng binimbang na nangyari sa akin. Ang dating mahina kong katawan ay tila mas malakas na ngayon. Ang dating mabilis akong mapagod ay parang kayang-kaya ko nang magtrabaho ng matagal. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot ay ang mga bangungot na dumadalaw sa akin gabi-gabi. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko ang mga anino ng mga nilalang na hindi ko kilala. May mga matang nagliliyab, may mga kamay na nakaabot sa akin, at sa bawat pagdampi nila'y nag-iiwan ng lamig na tumatagos sa buto. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Bumalik ako sa puno ng balete upang harapin si Juanito. Nandoon siya, tila ba matayagang naghihintay. Nang makita niya ang itsura kong pagod at balisa, agad siyang lumapit.
Nadarama mo na ba? Tanong niya. Naririnig mo na rin ba ang mga tinig? Tumangulang ako at halos mapaiyak sa bigat ng nararamdaman. Bakit mo ito ginawa sa akin, Juanito? Tanong ko, puno ng puot at pangamba. Bakit mo ako binago nang hindi ko man lang alam ang kapalit? Initigan niya ako at sa kanyang mga mata ay bakas ang lungkot. Hindi ko ginusto na magdusa ka, Glenn. Ang binembang ay hindi isang sumpa, kundi isang biyaya. Ngunit katulad ng lahat ng biyaya, may kapalit itong responsibilidad. Ang mga naririnig mong tinig ay bahagi ng mundong hindi nakikita ng karamihan. Ngayon, ikaw ay nakabukas na sa kanila. Kung ganoon, ibig bang sabihin nito ay wala na akong ligtas na buhay? Habang buhay ko na bang dadalhin ito? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Hindi kita pababayaan. Tuturuan kita kung paano kontrolin ang lakas na nasa iyo. Hindi madali, pero kung matututo kang pamahalaan ito, magagamit mo para ipagtanggol ang sarili mo at ang mga mahal mo sa buhay. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mas matatakot sa narinig ko. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ko ang sinseridad sa kanyang boses. Sa sumunod na mga gabi, nagsimula ang pagsasanay ko sa ilalim ng puno ng balete. Tinuruan niya akong pakinggan ang mga tinig nang hindi natatangay ng takot. Tinuruan niya akong pakiramdaman ang kapaligiran, makakita ng mga bagay na nakatago sa karaniwang mata, at higit sa lahat, palakasin ang loob ko. Sa una, hindi ko kaya. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, dinadala ako ng mga tinig sa dilim ng bangumot. Nakikita ko ang mga maligno, mga mukhang nakangisi at mga matang pulang-pula na gustong lamunin ang aking kaluluwa. Ngunit sa tuwing bibigay na ako, nandoon si Juanito upang alalayan ako. Huwag kang matakot, Glenn, paulit-ulit niyang sinasabi. Ang takot ang nagbibigay lakas sa kanila. Kung matututo kang labanan iyon, ikaw ang mananaig. Sa paglipas ng panahon, nagsimula kong mapansin ang pagbabago. Ang mga tinig na dati malakas at magulo ay natutunan kong patahimikin. Ang mga aninong sumusulpot sa dilim ay unti-unti kong natutunang igupo gamit ang sariling kalooban. At sa bawat tagumpay kong iyon, ramdam kong mas nagiging malapit ako kay Juanito. Ngunit sa likod ng lahat, hindi maikakaila na mas lalo kong naramdaman ang panganib. Isang gabi, habang nag-iensayo ako ng pagtuon sa kapangyarihang dumadaloy sa akin, biglang lumitaw ang isang nilalang na hindi pa namin nakikita. Malaki ang katawan, mabalahibo at ang mga matay nagliliyab sa galit. Hindi ko alam kung paano siya nakalusot, ngunit naramdaman kong ako ang kanyang pakay. Mabilis akong tinabig ni Juanito at hinarap ang halimaw. Nakaramdam na sila, bulong niya. Alam na nilang may bagong lakas na isinilang. Nagkaroon ng matinding sagupaan at sa unang pagkakataon, nasilayan ko kung paano lumaban si Juanito. Ang kanyang mga kamay ay nagliliwanag at bawat galaw niya ay parang may kasabay na puwersang galing sa kalikasan mismo. Sa huli, napalayas niya ang nilalang, ngunit bago ito tuluyang maglaho, nagsalita ito gamit ang tinig na bumabaon sa puso ko. Hindi ka naming tatantanan, bata. Ang kapangyarihan mo ay magiging amin. Habang nakatayo ako, nanginginig at hawak ang dibdib ko, nilapitan ako ni Juanito at nagsabi, "Ito ang sinasabi ko sa iyo. Simula pa lang ito, Glenn. Pero huwag kang matakot. Magkasama tayong haharap sa lahat." At sa gabing iyon, sa ilalim ng puno ng palete, alam kong tuluyan na nagbago ang landas ng buhay ko. Hindi na ako basta isang simpleng binata ng baryo. Ako ngayon ay kalahating bahagi ng mundo na hindi ko kailanman inakalang magiging akin. Ngunit kasabay ng takot ay ang pag-usbong ng tiwala. Hindi lang sa sarili ko, kundi sa nilalang na unti-unti ko na rin minamahal. Lumipas ang ilang araw matapos ang sagupaan namin ng nilalang na muntik ng kumitil sa akin. Kahit pilitin kong itago sa mga tao ang nangyari, halata sa mga mata ko ang pagod at bigat ng karanasan.
Sa bawat paggising ko tuwing umaga, ramdam ko pa rin ang lamig ng kanyang titig at ang boses niyang nagbabanta na babalik siya. Ngunit kasabay nito'y naroon din ang presensya ni Juanito na hindi na ako iniwan. Sa tuwing magigising ako sa gabi dahil sa bangungot, nandoon siya sa ilalim ng balete, naghihintay at handang akuin ang lahat ng takot ko. Isang gabi, nagpasya akong harapin siya ng seryoso. Juanito, sabi ko, kailangan mong ipaliwanag sa akin ang lahat. Hindi ko na kaya ang mga nangyayari. Bakit ako? Bakit sa lahat ng tao rito? Ako ang pinili mong bigyan ng kapangyarihan. Tahimik siyang nakatingin sa akin, para bang pinipiling mabuti ang kanyang mga salita. Sa huli, lumapit siya at marahang hinawakan ang aking balikat. Matagal na kitang minamasdan, Glenn. Bata ka pa lamang, nararamdaman ko na ang kakaiba sa iyo. Habang ang iba ay dumaraan lamang dito ng walang pakialam, ikaw ay palaging sensitibo. Ramdam mo ang mga presensya, naririnig mo ang mga bulong. Ikaw lamang ang nakakakita sa mga senyales na iniwan ko. Hindi ito basta aksidente, kundi isang ugnayang matagal nang nakatadhana. Nagulat ako sa kanyang mga salita. Parang bigla kong naalala ang mga alaala ng kabataan ko. Mga pagkakataong nakararamdam ako ng kilabot kapag dumadaan sa puno. Ang mga panaginip na paulit-ulit na bumabalik, ngunit hindi ko maipaliwanag. Siguro nga matagal na akong may koneksyon sa kanya at ngayon lang iyon tuluyang nabuksan. Kung totoo ang lahat ng iyan, sagot ko, ano ang magiging kapalit nito? Hindi ba't lahat ng bagay na gaya ng kapangyarihan ay may kabayaran? Huminga siya ng malalim at tumango. Tama ka, ang kapangyarihan ay hindi basta-basta. Ngunit hindi ko ito ipinasa sa iyo para saktan ka. Ginawa ko ito dahil matagal ko nang pinipigilan ang sarili kong lumapit. Minahal kita mula pa noong una kitang nakita, Glenn. At ngayon, hindi ko na kayang manatili sa dilim habang nakikita kang nabubuhay sa mundong hindi mo lubos na nauunawaan. Nanlamig ang aking katawan sa kanyang pag-amin. Hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa. Isang engkanto, isang nilalang na pinaniniwalaan kong hindi dapat pagkatiwalaan ang nagsabing minahal niya ako. Tumingin ako sa kanya at nakita ko sa kanyang mga mata, hindi lamang ang kakaibang liwanag, kundi pati ang lungkot at pangungulila. Totoo ang kanyang nararamdaman. At yun ang pinakakatakat isipin. Juanito, mahina kong sagot. Paano posible na magmahal ka ng tao? Hindi ba't magkaiba ang ating mundo? Ngumiti siya, ngunit halata ang sakit sa kanyang labi. Oo, magkaiba tayo. Ngunit hindi hadlang ang pagitan ng ating mga mundo para sa damdamin. Kung ang tao'y natututong umibig kahit pa may pagkakaiba sa antas o uri, bakit hindi maaari para sa atin? Ngunit alam kong hindi ito magiging madali. May mga nilalang na hindi papayag na manatili akong malapit sa iyo. Kaya kailangan mo maging handa. Habang nakikinig ako, mas lalo nararamdaman ang bigat ng lahat. Oo, nararamdaman ko ang kakaibang damdamin sa kanya. Hindi lang takot, kundi paghanga at higit pa ron ang unti-unting pag-usbong ng pagmamahal. Ngunit kasabay nito, naroon ang pangamba. Paano kung tama ang sinasabi ng lola ko? Paano kung ang lahat ng ito'y magdulot ng kapahamatan? Sa mga sumunod na gabi, ipinagpatuloy niya ang aking pagsasanay. Tinuruan niya akong kontrolin ang damdaming nag-uudyok sa mga nilalang na lumapit sa akin. Kapag natatakot ako, mas lumalakas ang kanilang presensya. Kaya't inaral ko ang magpakatatag, ang hindi basta magpatalo sa mga bulong. Dahan-dahan, natutunan kong pakinggan ang mga tinig at ibukod ang mga peke sa totoo. Ngunit higit sa lahat, natutunan kong pakinggan ang sarili kong puso. Habang magkasama kami sa ilalim ng balete, hindi ko maiwasan mapansin na ang bawat oras ay nagiging mas espesyal. May mga sandaling tumatawa siya sa mga biro ko. May mga sandaling tahimik lang kaming nakaupo at pinagmamasdan ang buwan. At sa mga titig niyang puno ng pag-aalala at pag-ibig, unti-unti kong nakikitang hindi na lang siya basta isang engkanto. Para na siyang isang nilalang na tulad ko,
may damdamin, may pangarap, may hangarin na magmahal at mahalin. Ngunit kasabay ng lahat ng ito, ramdam ko rin ang bigat ng panganib. Isang gabi, habang nag-e-ensayo kami, biglang lumitaw muli ang mga aninong una kong nakita sa aking bangungot. Hindi sila kasing lakas ng nilalang na nakalaban namin, ngunit sapat na upang ipaalala sa akin na hindi kami ligtas. "Nakikita mo na?" tanong ni Juanito. Tumango ako. Sila ang unang hahadlang sa atin. Kung pipiliin mong manatili sa mundong ito at tanggapin ang lahat ng ito, hindi ka na makakatakas. Ngunit kung pipiliin mong bumalik sa dati mong buhay, maaari kitang iwan at burahin ang lahat ng ito sa iyong alaala. Nanahimik ako sa kanyang alok. Naisip ko ang posibilidad na muling maging normal ang buhay ko. Walang bulong, walang nilalang, walang panganib. Ngunit habang tinitingnan ko si Juanito, na handang isakripisyo ang lahat para sa akin, alam kong hindi ko kayang talikuran ang ugnayang unti-unting nabubuo. Kaya marahan kong sinabi, hindi ko alam kung kaya ko ang lahat ng ito. Pero ang sigurado ako, hindi ko kayang wala ka. Sa mga salitang iyon, nakita ko ang liwanag sa kanyang mga mata. At sa gabing iyon, sa ilalim ng parehong puno ng balete na kinatatakutan ng lahat, nagsimula ang isang pangakong higit pa sa anumang kapangyarihan o sumpa, isang pangako ng pag-ibig na haharap sa lahat ng panganib kahit na ang kapalit ay ang mismong kaligtasan ko. Mula nang tanggapin ko ang katotohanang hindi na ako basta ordinaryong tao, naging mas mahirap ang bawat araw. Hindi ko na lamang problema ang mga bulong at mga bangungot na dumadalaw sa gabi, kundi ang pakiramdam na may mga matang nakamasid sa akin kahit sa liwanag ng araw. Habang naglalakad ako papunta sa bayan, may mga aninong sumasabay sa gilid ng aking paningin. Kapag bigla kong lilingunin, wala namang tao. Ngunit ang malamig na hangin na dumadaan sa aking batok ay sapat para patunayan na hindi iyon imahinasyon. Isang gabi, nagpasya akong bumalik sa puno ng balete upang ipagpatuloy ang aking pagsasanay kasama si Juanito. Tahimik ang paligid at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Ngunit bago pa man ako makalapit, naramdaman ko na agad ang kakaibang presensya. Ang mga dahon ng puno ay kumaluskos ng walang hangin at ang lupa sa paligid ay tila gumagalaw. Dumating si Juanito, nakakunot ang noo at halatang nag-aalala. "Nararamdaman mo rin ba?" tanong niya. Tumango ako at bago pa man kami makapaghanda, nagsulputan mula sa dilim ang mga nilalang na hindi ko pa nakita noon. Mababa ang kanilang anyo, balot ng itim na usok at ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa pula. Habang papalapit sila, narinig ko ang mga bulong sa aking isipan na mas malakas kaysa dati. "Sumama ka sa amin. Ikaw ay amin na," sabi ng tinig, para akong matutuliro. Ngunit agad akong hinawakan ni Juanito sa balikat. "Huwag mong pakinggan, Glenn. Ituon mo ang isip mo sa akin, hindi sa kanila." Ngunit hindi naging madali. Ang mga nilalang ay mabilis at malakas. Tumalon sila mula sa mga ugat ng palete at sabay-sabay na umatake. Agad kong naramdaman ang dugo na bumilis ang agos sa aking katawan at parang kusa akong ginabayan ng kapangyarihang dumadaloy sa akin. Isang nilalang ang tumalon sa akin at bago pa man siya makadikit, iniunat ko ang aking kamay. Laking gulat ko nang mula sa aking palad ay sumiklab ang liwanag na tumama sa kanya. Umalingaw-ngaw ang kanyang hiyaw bago siyang naglaho sa hangin. Nang makita ko ang nagawa ko, natigilan ako. Hindi ko alam na kaya kong lumaban ng ganon. Ngunit hindi ko pa man nagagawang iproseso ang lahat, may dalawa pang nilalang ang umatake. Mabilis silang nakipagtagisan kay Juanito at nakita ko kung paano siya lumaban. Parang isang mandirigma ng ibang mundo. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tiyak at bawat hampas ng kanyang kamay ay may kasabay na alon ng enerhiya na nagpapatalsik sa mga kalaban. Ngunit kahit ganoon, hindi madaling talunin ang mga ito. Sa bawat nilalang na nawawala, may kapalit na sumusulpot mula sa lupa.
Halos mawalan ako ng pag-asa. Ngunit naramdaman ko ang pag-init ng aking katawan. Para bang ang kapangyarihan sa loob ko ay kusa ng nagigising. Pinikit ko ang aking mga mata at sinubukan kong ituon ang lahat ng damdamin ko. Ang takot, ang galit, ang pagnanais na protektahan ang sarili ko at si Juanito. Sa sandaling iyon, biglang kumalat mula sa aking katawan ang isang malakas na alon ng liwanag. Napaatras ang mga nilalang at nagsimulang mag-urong-sulong. Narinig kong nagsalita ang isa sa kanila gamit ang tinig na mabigat at nakakayanig ng laman. Hindi ka naming titigilan, bata. Ang kapangyarihan mo ay para sa amin. At sa isang iglap, naglaho sila. Iniwan kaming hingal na hingal at basang-basa ng pawis sa ilalim ng puno. Huminga ako ng malalim at napatingin kay Juanito. Nakangiti siya, ngunit bakas ang pagod. Ngayon mo naintindihan, sabi niya. Ikaw ang pakay nila. Ang lakas na nasa iyo ay hindi nila hahayaang manatili sa kamay ng isang tao. Gagawin nila ang lahat para makuha ka. Umupo ako sa lupa, hawak ang aking dibdib na mabilis ang tibok. Kung ganoon, wala na ba akong ligtas na lugar? Kahit sa bahay namin, kahit sa pili ng lola ko, susundan nila ako? Hindi ko maipapangako na ligtas ka saan man, sagot niya. Ngunit habang magkasama tayo, hindi kita pababayaan. Tuturuan pa kitang mas lalo pang kontrolin ang kapangyarihan mo. Ang ginawa mo kanina, ang pagpapalabas ng liwanag, iyon ang magiging sandata mo laban sa kanila. Habang nakaupo kami sa ilalim ng balete, napagtanto ko ang bigat ng sitwasyon. Totoo ang lahat ng alamat na naririnig ko noong bata pa ako. Totoo ang mga engkanto, ang mga maligno, at ang pakikipaglaban ng liwanag at dilim. At higit sa lahat, totoo ang koneksyon namin ni Juanito. Nang gabing iyon, bago kami nang hiwalay, tumitig siya sa akin at nagsalita ng may lambing. Glenn, tandaan mo, hindi lamang ito laban para sa kapangyarihan. Ito rin ay laban para sa puso mo. Kung matututo kang panindigan ang sarili mo at ang nararamdaman mo, walang nilalang ang makakagapi sa'yo. Umuwi akong pagod, ngunit mas determinado. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya kong marating. Ngunit alam kong hindi na ako pwedeng umatras. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang paglakas ng koneksyon namin ni Juanito. At kasabay nito'y mas malinaw na rin ang panganib na nakaamba. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang katiyakan akong nararamdaman na kahit gaano kadilim ang landas na tatahakin ko, hindi ako mag-isa. At sa puso ko, unti-unti kong tinatanggap na hindi lang tapangyarihan ang ibinahagi niya sa akin, kundi pati ang isang pagmamahal na handang lumaban hanggang wakas. Mula ng gabing sinalakay kami ng mga nilalang na bumangon mula sa lupa, mas lalo akong nakaramdam ng bigat sa aking mga balikat. Hindi ko na lamang iniintindi ang mga bulong o ang kakaibang lakas na dumadaloy sa akin, kundi pati ang posibilidad na sa bawat oras ay may muling susulpot para subukan akong agawin. Ngunit sa halip na umatras, mas nagpasya akong maging handa, kaya't gabi-gabi bumabalik ako sa ilalim ng balete upang magpatuloy sa pagsasanay kasama si Juanito. Tinuruan niya akong huminga ng tama na hindi basta-basta natatangay ng mga boses sa paligid. Ituon mo ang isip mo sa sarili mong tinig. Glenn, madalas niyang wika. Kapag maririnig mo ang lahat, piliin mo lamang ang totoo. Huwag mong hayaang hilahin ka ng kasinungalingan. Sa una, hindi ko ito maintindihan. Sa bawat pag-upo at paghinga ng malalim, mas lalo lang lumalakas ang mga bulong. Ngunit natutunan kong kalmahin ang sarili ko. Dahan-dahan, sa bawat pagsasanay, natutunan kong ipagtabi ang mga tinig na peke at bigyang puwang lamang ang mga mahahalagang paalala. Hindi lang isip ang pinatatag ni Juanito, kundi pati katawan ko. Pinaharap niya ako sa mga ilusyon na gawa niya mismo. Mga nilalang na nagbabalat kayo bilang kaaway, mga aninong susulpot mula sa dilim, at mga boses na aakit sa akin na sumuko. Sa una, natatakot ako, nanginginig ang aking mga kamay.
ngunit natutunan kong gamitin ang kapangyarihang ibinigay niya. Ang liwanag na lumalabas mula sa aking palad ay unti-unti kong nakontrol. Hindi na ito basta kusang lumalabas lamang kapag ako'y natatakot o galit. Ngayon, kaya ko na itong gamitin kapag nais kong ipagtanggol ang sarili ko. Habang tumatagal, mas naging malinaw din ang aming ugnayan ni Juanito. Hindi na lamang siya guro na nagtuturo sa akin ng mga bagay na hindi ko alam. Unti-unti kong nakikita ang kanyang pag-aalaga, ang kanyang mga mata na laging nakatuon sa aking, na parang ako lamang ang mahalaga sa kanyang mundo. Sa tuwing napapagod ako at nais ng sumuko, siya ang palaging nagsasabi ng mga salitang nagpapalakas ng loob ko. Hindi ka nag-iisa, Glenn. Ako ang gabay mo, ako ang kakampi mo. At sa bawat pagkakataon, mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Ngunit hindi lahat ng gabi ay puno ng tahimik na pagsasanay. Dumating ang sandaling sinubok ang lahat ng natutunan ko. Habang nakaupo ako sa tabi ng balete, biglang lumamig ang paligid. Ang mga kuliglig ay natahimik at ang hangin ay parang huminto. Mula sa dilim, nagsimulang sumulpot ang mga nilalang na tila gawa sa usok at apoy. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa pula at ang kanilang mga bibig ay bumubulong ng parehong mga salitang dati ko nang naririnig. Sumama ka sa amin, Glenn. Hindi mo sila kayang labanan. Agad akong tumayo. Nanginginig ang tuhod, ngunit pinilit kong alalahanin ang mga itinuro ni Juanito. Itinuon ko ang isip ko sa loob ng aking dibdib, sa tibok ng aking puso. Huminga ako ng malalim at itinapat ang aking palad sa mga nilalang. Mula roon, muling lumabas ang liwanag, ngunit ngayon ay mas maliwanag, mas matatag kaysa dati. Ang mga nilalang ay napaatras, umuurong at umuumol, ngunit hindi pa rin sila tuluyang nawala. Dumating si Juanito at agad na pumanig sa akin. Nakita ko siyang lumaban, ngunit imbes na siya lamang ang gumalaw, sabay kaming kumilos. Sa bawat liwanag na inilalabas ko, siya ay sumusuporta, gumagabay at nagbibigay daan upang mas maging epektibo ang aking mga galaw. Para kaming iisang nilalang na kumikilos sa iisang layunin, ang ipagtanggol ang isa't isa. Sa huli, naitaboy namin ang mga nilalang. Ngunit bago sila tuluyang modlaho, narinig ko muli ang kanilang babala. Hindi ka makakatakas, bata. Ang lakas na nasa iyo ay hindi para sa iyo. Ang lahat ng ito ay kukunin namin. At sa isang iglap, naglaho sila sa hangin. Pagkatapos ng labanan, huminga ako ng malalim, pagod na pagod. Naupo ako sa lupa at napatingala sa mga sanga ng palete. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pakakayanin ito, Juanito, sabi ko, nanginginig ang boses. Parang bawat laban ay mas nagiging mahirap. At kung darating ang araw na hindi ko na sila malabanan. Agad siyang lumapit at hinawakan ang aking muka. Pinatigil ako sa aking mga salita. Huwag mong isipin iyon. Hindi kita pababayaan. Habang ako'y narito, hindi ka mag-iisa. At kahit ang buong mundo ay kalabanin ka, kasama mo ako. Ang laban na ito ay hindi lang sa iyo, kundi sa atin. Nang marinig ko iyon, napaluha ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng lahat ng nangyayari. At sa katotohanan may isang nilalang na handang ibigay ang lahat para sa akin. Sa gabing iyon, napagtanto kong hindi lamang kapangyarihan ang natutunan kong hawakan. Natutunan ko ring tanggapin ang katotohanang ang pagmamahal ay maaaring umusbong kahit sa pinakadinaasahang pagkakataon, kahit sa pagitan ng isang tao at ng isang engkanto. Habang nakaupo kami sa ilalim ng balete, magkatabi, alam kong darating pa ang mas matitinding pagsubok. Ngunit sa oras na iyon, sapat na ang katiyakan na hindi na ako naglalakbay ng mag-isa. Ang bawat liwanag na aking binubuo ay hindi lamang para ipagtanggol ang sarili ko, kundi para rin sa ugnayan naming dalawa. At sa puso ko, unti-unti nang nagiging malinaw. Handa akong harapin ang lahat, basta't siya ang kasama ko. Hindi ko inakala na darating ang araw na mismong buhay ko ay gagawin nilang laruan. Isang gabi, matapos ang ilang linggong pagsasanay kasama si Juanito, nakaramdam ako ng kakaibang presensya
na hindi ko pa naranasan. Habang naglalakad pa uwi, napansin kong mas malamig kaysa karaniwan ang hangin. Ang mga ilaw ng mga lampara sa baryo ay biglang nagkukurap. At sa bawat aninong nakikita ko sa gilid ng aking paningin, alam kong hindi tao ang mga iyon. Nagmadali akong tumakbo, ngunit bago pa ako makapasok sa bahay, may mga kamay na parang usok na lumitaw mula sa lupa at mabilis akong nilamon. Nang muling luminaw ang aking paningin, nasa isang lugar na ako na hindi ko kilala. Madilim, mabaho at napapaligiran ng mga bato at ugat. Ang sahig ay basa at malagkit, at ang mga dingding ay puno ng mga lumot na kumikislap ng mahinang liwanag. Naroroon ako sa ilalim ng lupa, sa mismong kaharian ng mga nilalang na ilang linggo nang umaaligid sa akin. Sa paligid, nakatayo ang mga nilalang na tila pawang usok at apoy, nakatitig sa akin ng may pagkasabik. Nakuha rin namin siya, isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw. Mula sa dilim, lumabas ang tila pinuno nila. Mas malaki kaysa sa lahat, may suhay na parang ugat ng puno at ang mga matay nagliliyab sa pula. Lumapit siya sa akin at nagsalita, "Glenn, ikaw ang aming susunod na reyna ng kadiliman. Ang lakas na ipinasa sa iyo ay hindi mo hawak mag-isa. Sa amin ka nabibilang." Nanlaki ang mga mata ko at mabilis kong tinutulan. Hindi ako kailanman magiging bahagi ninyo. Hindi ako alipin ng dilim. Ngunit sa bawat pagtutul ko, mas lalo silang nag-uunahan na lapitan ako. Para bang gusto nila akong lamunin ng buo. Naramdaman kong nanginginig ang katawan ko. Ngunit pilit kong pinakawala ng liwanag mula sa aking mga kamay. Nagningning iyon at pansamantalang napaatras ang ilan. Ngunit mabilis silang bumalik. Mas marami at mas mabangis. Habang unti-unti akong napapalibutan, bigla kong narinig ang boses ni Juanito. Mula sa kawalan, lumitaw siya. Basang-basa ng pawis at galit ang mga mata. "Hindi ninyo siya makukuha," sigaw niya habang itinaas ang kanyang mga kamay. At isang alon ng liwanag ang bumagsak sa buong kuweba. Nagliyab ang paligid at ang mga nilalang ay nagsigawan bago umatras. Agad niya akong nilapitan. Hawak ang aking mga braso. "Huwag kang bibagay, Glenn. Narito ako." Niyakap niya ako ng mahigpit at naramdaman kong muli ang malamig na enerhiya na nagbigay sa akin ng lakas. Pinikit ko ang mga mata ko. Itinodo ang lahat ng natutunan ko at sabay kaming nagpakawala ng liwanag. Ang buong kuweba ay nayanig at ang mga nilalang ay nagsipagtakbuhan papalayo. Ngunit bago tuluyang naglaho ang pinuno nila, narinig ko ang kanyang bulong, "Hindi pa tapos ito. Babalik kami at sa susunod, wala na kayong takas." Nang tuluyang humupa ang lahat, bumagsak ako sa lupa, hingal na hingal. Hawak pa rin ako ni Juanito at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang takot at pag-aalala. Nais kanilang gawing instrumento ng kanilang kadiliman, mahina niyang sabi. At handa silang gawin ang lahat para makuha ka. Habang nakayakap ako sa kanya, ramdam ko ang bigat ng mga susunod pang laban. Ngunit kasabay nito, ramdam ko rin ang tibay ng aming ugnayan. Hindi ako nag-iisa at alam kong magkasama naming haharapin ang lahat ng unos. Nang gabing iyon, hindi ko akalain na masusubok muli ang lakas ng loob ko. Matapos akong iligtas ni Juanito mula sa mga nilalang sa ilalim ng lupa, akala ko'y makakapahinga na kami. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang araw, muling dumating ang panganib. Mula sa malalayong bahagi ng kagubatan, may mga sigaw na umalingaw-ngaw at ang hangin ay may dalang kakaibang amoy ng usok at abo. Sa pagkakataong ito, hindi lamang isa o dalawa ang nagbabalak sumalakay, isang buong hukbo ng mga maligno ang lumapit. Magkahawak kamay kami ni Juanito habang tinatanaw namin ang direksyon kung saan nagmumula ang dilim. "Glenn," aniya, "darating na sila. Hindi na sila titigil hanggat hindi ka nila nahahawakan. Ito na ang oras para gamitin mo ang lahat ng natutunan mo." Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko, ngunit kasabay nito'y may apoy na nabubuo sa kalooban ko.
Hindi na ako ang dating natatakot na binata. Ngayon, may dahilan na akong lumaban. Hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa mga mahal ko at para sa kanya. Mabilis kaming pumuwesto sa isang lumang kuweba na nasa gilid ng balete. Doon namin hinarap ang pagdating ng mga nilalang. Ang kanilang mga anyo ay mas nakakatakot kaysa dati. May mga baluktot na katawan, mahahabang kuko at mga matang nadliliyab na parabang nag-aalab sa galit. Nang makita nila ako, sabay-sabay silang nagsigawan at para silang mga alon na sabay-sabay na dumagsa. Nayon, Glenn, sigaw ni Juanito. Itinaas kong aking mga kamay at ipinakawala ang liwanag mula sa aking dibdib. Kumalat iyon sa buong paligid at ilang nilalang ang napaatras. Ngunit hindi lahat ay naitaboy. May ilan na nakalusot at mabilis na lumapit sa akin. Bago pa man ako maabot, umatras ako at pinilit kong ituon ang lahat ng lakas ko. Sa isip ko, paulit-ulit kong sinabi ang mga salitang itinuro ni Juanito. Huwag kang matakot, ikaw ang may hawak ng liwanag. At sa isang iglap, parang sumabog ang kapangyarihan mula sa akin. Ang liwanag ay mas maliwanag kaysa dati at tinamaan ang mga kalaban na nasa harap ko. Ang kanilang mga sigaw ay nag-echo sa loob ng kuweba habang unti-unti silang naglaho. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang kanilang pinuno ay muling lumitaw, mas malaki at mas mabangis kaysa dati. Ang kanyang boses ay nagpaguhit ng kilabot sa aking kalamnan. Hindi ka makakatakas, Glenn. Ang kapangyarihan mo ay itinadhana para sa amin. Bumuo siya ng apoy mula sa kanyang mga kamay at inihagis sa amin. Mabilis na tumayo si Juanito at tinapatan ito ng sariling lakas. Nagkaroon ng matinding pagsabog at ang buong kuweba ay nayanig. Sa labanan nilang iyon, nakita ko kung paano ibinubuhos ni Juanito ang lahat para protektahan ako. Ngunit alam kong hindi sapat kung siya lamang ang lalaban. Lumapit ako at itinabi ang aking sarili sa kanya. Hindi mo kailangang lumaban mag-isa, sabi ko. Nagkatinginan kami at sa isang saglit, alam naming pareho ang dapat gawin. Pinagsama namin ang aming mga lakas, ang kanyang kapangyarihang galing sa mundong engkanto at ang aking liwanag na ibinahagi niya sa akin. Nang maghalo ang aming enerhiya, isang napakalakas na bugso ng liwanag ang lumabas mula sa amin, dumaan sa buong kuweba at tinupok ang lahat ng nilalang na nasa paligid. Ang pinuno ng mga maligno ay napasigaw. Ngunit sa huli ay napilitang umatras, iniwan ang isang babala. Hindi ito ang patapusan. Babalik kami at sa oras na iyon, hindi na kayo makakaligtas. Pagkatapos ay naglaho siya, kasama ang lahat ng natira niyang mga alagad. Pagbagsak ng katahimikan, halos mawalan ako ng lakas at napaupo sa lupa. Si Juanito naman ay hingal na hingal, ngunit nakaniti. Nagawa natin, Glenn, bulong niya. Magkasama, walang makakatalo sa atin. Habang nakatingin ako sa kanya, ramdam kong totoo ang sinabi niya. Ngunit sa loob ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at mas malalaking pagsubok pa ang darating. Ngunit sa gabing iyon, natutunan ko ang pinakamahalagang bagay na kapag magkasama kami, kayang buwagin kahit ang pinakamalalim na dilim. Matapos ang matinding labanan sa kuweba, ilang araw akong hindi mapakali. Kahit na natalo namin ang mga nilalang na sumalakay, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang huling babala ng kanilang pinuno. Ramdam ko na hindi pa yun ang huli, na muli silang magbabalik at sa susunod, mas matindi na ang kanilang gagawin. Habang naglalakad ako sa bukiring isang hapon, nakaramdam ako ng biglang pagdahilo. Parang may malamig na enerhiya na dumadaloy sa aking katawan at sa sobrang bigat ng pakiramdam, napaluhod ako sa lupa. Dali-daling lumitaw si Juanito, hawak ang aking balikat at puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Glenn, kailangan nating mag-usap, sabi niya habang pinapahinga ako sa lilim ng puno. Ang laban na ito ay hindi matatapos hanggat hindi nating ginugupo ang pinagmumulan ng kanilang lakas. At upang magawa iyon, kailangan kong isakripisyo ang bahagi ng aking kapangyarihan. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin.
ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang desisyon. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, nanginginig ang boses. Kung isasakripisyo mo ang lakas mo, paano ka makakalaban? Paano mo ako mataprotektahan? Tumitig siya sa akin ng matagal bago sumagot. Glenn, ikaw na ngayon ang may hawak ng liwanag. Ang ibinigay ko sa iyo noon ay sapat para maging tulay ka sa dalawang mundo. Mundo ng tao at mundo ng mga engkanto. Ngunit para tuluyan mong makontrol ang lahat, kailangan kong isuko ang kalahati ng aking kapangyarihan at ipasa iyon sa iyo. Kapalit nito, mawawala ang malaking bahagi ng lakas ko, ngunit magiging ganap na ikaw ang makakahawak sa liwanag. Parang umikot ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin ang ganoong sakripisyo. Hindi ko hihilingin na gawin mo iyon. Juanito, mas mahalaga sa akin ang buhay mo kaysa sa anumang kapangyarihan. Sabi ko, habang pinipigil ang luhang gustong bumagsak sa aking mga mata. Ngunit ngumiti siya, malumanay at puno ng pagmamahal. Hindi ito tungkol sa akin, Glenn. Tungkol ito sa kinabukasan mo, sa kinabukasan ng lahat ng tao sa baryo. Kung hindi natin tatapusin ito ngayon, wala kang magiging katahimikan. Handa akong ibigay ang lahat para lamang makita kang ligtas. Niyakap niya ako ng mahigpit at dun ko naramdaman ang bigat ng kanyang pasya. Sa loob-loob ko, nag-aalangan ako. Natatakot sa posibilidad na mawala siya sa akin. Ngunit kasabay ng takot ay ang katiyakan na totoo ang pagmamahal niya. Wala nang mas dakilang sakripisyo pa kaysa sa kusang isuko ang bahagi ng sarili para sa kapakanan ng taong minamahal. Kung ito ang kailangan para matapos na ang lahat, gagawin natin. Mahina kong sagot habang nakahawak sa kanyang mga kamay. Tumango siya at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na enerhiyang lumilipat mula sa kanya papunta sa akin. Ang katawan ko'y tila pinupuno ng liwanag, habang siya naman ay unti-unting nanghihina. Ngunit sa kabila ng lahat, nakita ko ang ngiti sa kanyang labi. Isang ngiti na nagsasabing tama ang kanyang desisyon. Habang nakahawak siya sa akin, marahan niyang bulong, Glenn, mula ngayon, hindi ka na basta tao lamang. Ikaw na ang tagapagdala ng liwanag. At kahit anong mangyari, tandaan mong lagi kitang mamahalin. At sa gabing iyon, sa ilalim ng parehong punong balete na naging saksi sa lahat ng aming pinagdadaanan, nagsimula ang isang bagong kabanata. Hindi na lamang ako si Glenn na natatakot sa dilim, kundi isang nilalang na may kakayahang humarap sa kahit anong panganib. Ngunit higit sa lahat, natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi lamang nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa sakripisyong handang ibigay ng isang pusong nagmamahal. Matapos isakripisyo ni Juanito ang kalahati ng kanyang kapangyarihan para tuluyang kong makontrol ang liwanag, ramdam ko ang malaking pagbabago sa aking sarili. Ang mga bulong na dati ay kay hirap patahimikin ay biglang naging malinaw. Hindi na sila basta mga boses na nagugulo sa isip ko, kundi mga palatandaan na kaya kong basahin at kontrolin. Ang liwanag sa loob ko ay hindi na basta bigla na lamang sisiklab kapag ako'y natatakot. Ngayon, kaya ko na itong tawagin sa oras na kailangan. Ngunit habang lumalakas ako, napansin kong si Juanito ay unti-unting humihina. Hindi na siya kasing lakas ng dati at sa mga mata niya, ramdam kong may pangamba siyang tinatago. Isang gabi, nagpasya akong humarap muli sa balete. Ramdam kong naroon pa rin ang presensya ng mga nilalang na ilang beses nang nagbanta sa akin. Hindi ako nagkamali. Mula sa lupa, muling lumitaw ang kanilang pinuno, ang may pulang matang puno ng galit at pagnanasa sa kapangyarihang taglay ko. Ngunit ngayon, hindi na ako nag-atubili. Lumapit ako sa gitna ng madilim na kalsada at marahang itinaas ang aking mga kamay. Sa isang iglap, ang liwanag na nagmumula sa aking katawan ay nagpakalat ng enerhiya sa buong paligid. Ang mga nilalang ay nagsigawan, napapaatras sa lakas ng kapangyarihan. Hindi ninyo ako makukuha, mariin kong sabi. Hindi ninyo makukuha ang kapangyarihang hindi para sa inyo.
Nagtangka silang sumugod, ngunit bawat galaw nila ay natatabunan ng liwanag na bumabalot sa akin. Nang muli silang umatake ng sabay-sabay, pinagsama namin ni Juanito ang aming mga lakas. Kahit mahina na siya, itinodo niya ang natitira niyang kapangyarihan upang tulungan ako. Sa pagkakaisa namin, nabuo ang isang bugso ng liwanag na mas maliwanag pa sa araw. Hayanig ang lupa at ang puno ng balete ay tila tumugon sa aming laban. Ang mga ugat nito ay kumilos, parang nagbabantay at sabay-sabay na kumapit sa mga nilalang. Habang lumalaban kami, nakita kong unti-unti silang naupos, para bang sinusulog ng liwanag at ng mismong lakas ng kalikasan. Sa huling pagkakataon, nagsalita ang kanilang pinuno. Hindi pa ito ang wakas. Ngunit ngayon kayo ang nagwagi. Pagkatapos noon, siya'y naglaho at kasama niya ay ang lahat ng mga alagad na natira. Nang bumalik ang katahimikan, napaluhod ako sa pagod. Hawak-hawak ako ni Juanito, hingal na hingal din ngunit may ngiti sa kanyang labi. Tapos na, bulong niya, ikaw ang naging tulay upang matapos ang banta. Hindi ko napigilan ang luhang bumagsak mula sa aking mga mata. Sa lahat ng pinagdaanan namin, ang takot, ang mga laban, ang mga bangungot. Ngayon ay may kapayapaan na. Mula noon, naging payapa ang aming baryo. Wala nang mga aninong naglalabasan sa gabi. Wala nang mga bulong na umaaligid sa aking pandinig. Ngunit higit pa roon, nagkaroon ako ng bagong layunin. Ang kapangyarihang nasa akin ay hindi lamang para sa sarili ko, kundi para gamitin upang tulungan ang iba. Sa piling ni Juanito, natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan lamang, kundi sa pag-ibig na nagbibigay ng tapang upang lumaban para sa tama. At sa ilalim ng parehong punong balete na minsang kinatakutan ko, natagpuan ko ang pinakamalaking biyaya, ang pagmamahal na walang hanggan, at ang katiyakang kahit magkaiba ang aming mundo, ang puso naming dalawa ay iisa.